General Torre, binasag ang katahimikan. May matinding pasabog. Ang tanong, pasabog ba ng sama ng loob? Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Tahimik ang lahat, tahimik ang mga lansangan, tahimik ang mga rally page online, pero biglang BAM! May video na lumabas, nito lang. General Nicolas Torre III, oo siya yun, ang dating hepe ng PNP na tinanggal noong Agosto. Pero teka, bakit siya biglang nagsalita? At bakit parang may apoy sa bawat salita niya? Galit na ang mga tao sa korupsyon. Sawang-sawa na rin tayo sa mga panlilinlang. Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Ito po si General Nicolas Torre III, kasama nyo laban sa korupsyon at pang-aapi. Tama na ang panlilinlang, tama na ang pang-aapi. Pero hindi lang basta galit ang naramdaman mo, diba? Parang may hamon. Parang may apoy na gustong pumutok ngayong linggo. September 21, araw ng mga rally, baha sa Luneta, trilyon peso march. Ang tanong, kasama ba siya doon? Bukas sa mga rally, ipakita natin ang lakas ng taong bayan at gawin natin itong maingat, responsable at mapayapa. Kasama daw siya sa laban. Pero teka, ito rin ang araw ng ika-53 anibersaryo ng martial law. At sino ba si Torre? Dating pinuno ng pulisya, dating tinanggal ng Pangulo. Kaya ba siya nagsalita ngayon? May personal ba? May sama ba ng loob? O sinusuportahan niya lang ang kagustuhan ng mga Pilipino? Pero ang tanong, sasama ba talaga si General Torre? Pero habang iniisip mo yan, mapapansin mo, hindi niya tinawag ang tao para sa gulo. Sabi niya, ang tunay na pagbabago ay hindi galing sa karahasan, kundi galing sa pagkakaisa. Ating tandaan, ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa karahasan, kundi sa pagkakaisa. Kung ganoon, bakit tila may bigat ang boses niya? Bakit parang gusto niyang iparating na this is it? Ito na ang tipping point. Ang sabi niya, I am General Nicolas Torre III, with you in the fight against corruption and oppression. Ito po si General Nicolas Torre III, kasama nyo laban sa korupsyon at pang-aapi. Pero hindi niya sinabi kung anong susunod, hindi niya sinabi kung hanggang saan siya sasama. Kaya ngayong linggo, habang nagmamarcha, ang mga tao, manonood ka lang ba o sasama ka rin? Ito na ba ang simula ng mas malaking galaw? O ito lang ba isang paalala na kahit mga dating nasa kapangyarihan, napupuno rin? Isa lang ang malinaw, ang katahimikan, nabasag na, at kapag may nabasag, may paparating na tunog. Hihintay mo ba yun o ikaw mismo ang lilikha ng ingay? Pero sa gitna ng lahat ng ingay, galit at pagkilos, may isang paalala na hindi pwedeng mawala. Marcos 8 verse 36, For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Oo, tayo ay nakikibaka para sa katarungan. Pero mas mahalaga pa rin ang kaligtasan ng kaluluwa. Ang tunay na pagbabago ay hindi lang sa lansangan, kundi sa puso, at nagsisimula ito sa ating Panginoon Hesus. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Panginoon Diyos na sa langit, salamat po sa pag-ibig at katotohanan na nagtuturo sa amin ng tama at mali. Bigyan niyo po kami ng lakas na lumaban sa katiwalian at kasamaan, ngunit manatiling mapayapa at mapagkumbaba. Baguhin mo ang aming mga puso, bago pa man namin baguhin ang lipunan. Sa gitna ng gulo, ikaw ang aming kapayapaan. At nawa po Panginoon Diyos, tulungan niyo po kaming ipanalangin ang aming bansa, hindi para sa pakikibaka, kundi sa punong-puno ng panalangin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin, at patnubayan niyo po kami at patawarin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen.
Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro nito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.